sa stopover ni Pertas and it's already 7:40. Ang ginawa ko lang ay matulog. Matulog. Bakit ulit ako? Kasi matutulog ako. I'm already glammed up kasi I arrived here at La Union ng medyo maaga-aga sa check-in time ko, which is 10:30 at ako doon nakarating dito, and then I decided na mag early check-in na lang para kahit pa paano makapag-ayos na ako at makaalis na din ako, like makagala na ako sa labas. So it's already 11:30, mag 11:30 na, and i-charge lang ako ng phone para kahit hindi ako bumalik dito, like dire-diretso kung nasa labas, okay lang. Mag-charge lang ako for a while and magpapahinga saglit, tapos kakain ako ng lunch. At hindi ko alam kung saan ako kakain ng lunch, if I'll go sa usual place ko kapag dumadating ako dito, or I'll try something new na pagkain. Ayan. Currently, nakastay ako sa Boho Surf Hostel. Malapit lang siya sa may 7-Eleven. So, good spot. Yung napili ko. Medyo loob lang siya. Pero okay lang kasi tahimik. That's what I wanted. Plan ko sana dun sa may Rada, pero on the pricier side. Pero good thing na din kasi gusto ko nga tahimik. Yung taas ng Rada is yung Shogun. So, at night, may party. So, good thing na din. So, I'll be out to have my lunch at LU. Day 1. Let's go. At dahil mainat, at hindi ko din alam bakit dito ako naglalakad sa beach. I've decided na bumalik muna sa hostel kasi nga ang init. Mabalik na lang ako ulit before the sun set. Mayroon kasi akong gagawin after sunset. So, yun, hindi ko na siya i-vlog for some reasons. Pero yeah, I'll see you later. Papahinga lang ako sa pinagsistayan ko. So, ang init talaga. Tapos na ako mag-coffee and all. So, balik na ako. Hi, I'm already alive and nakatulog ako. Like, parang an hour. Nakatulog ako an hour. Like, ewan ko. Kasi nung nandun ako, nakatambay ako sa may Little Canggu. Medyo inaantok ako. To think na nagkakapi ako kanina ha. Pero medyo inaantok ako noon. I decided na bumalik ako ng like ng hostel ko to sleep. Tapos, ayun, naidlip lang ako ng 1 hour and then lumabas na ako ulit. Kasi nga, basta gawa kasi ako na, like parang itinerary kung anong pupuntahan ko here in LU, anong gagawin ko here in LU. Para lang magawa ko lahat. Ayoko kasing tipidin yung sarili ko dito kasi parang it will be the last vacation ngayong year for me. Nag-set ako ng budget pero feeling ko mag-over the budget ako. Kasi nga ayoko tipirin yung sarili ko and I want to enjoy this solo trip of mine. So, nag-research talaga ako ng mga kung anong pwede kong gawin, ng kung anong kainan na hindi ko pa nakakainan, pwede kong tambayan. So,
I'm happy na nakita ko tong, like, na-research ko tong Seabuds. Although, it's not my cup of coffee na healthy or something like that. Pero, it's not bad to try other things naman, di ba? And also, the good view, like, good tambayan. It's okay, it's nice. And, sana masarap yung food. It's a fruity bowl, actually. And, ayun, hinihintay ko na lang siyang makuha. Yan. Yes, Seabuds. Hopefully, it's masarap. So, I'll be here until 5:30 kasi by 5:30, I have an appointment. Which is an appointment na hindi ko pwedeng ipakita sa vlog. For some reason. Pero yeah, I'm going to just enjoy this moment alone. Magnilay-nilay. Yeah. Actually, chika pala before ko like ikat yung vlog dito. Sobrang thankful ako at the same time na-appreciate ko yung sarili ko this year. This year was really a tough moment for me. Nung pagpasok ng taon, I was in a bad state. I was in a bad company. I mean, not that super duper bad company. Pero, hindi ako ganun na masaya para sa sarili ko. Hindi ako masaya sa kung anong ginagawa ko. Sabi ko nga, I like yung joke na di na masama para sa taong blah 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 blah. Sabi ko nga, like, di na masama, yung ginagawa ko ngayon, di na masama para sa taong umiiyak lang dati sa banyo ng workplace niya. Kasi, yeah, I've been there before. Habang natatrabaho ako, umiiyak ako sa workplace ko, pinipigilan kong not to cry. Sobrang stress, araw-araw was a bit challenging for me. And, as the year ends, sobrang saya, sobrang saya ng puso ko for kung ano yung mga bagay na nangyayari sa akin kasi hindi ko nakita yung life ko na magiging ganito in the future, like during these moments. Parang sobrang nakaka-overwhelm and sobrang na-appreciate ko lang talaga yung buhay ko. I love my life. Ayan nga, to continue what I'm saying, kasing may umakyat na tao. To continue what I'm saying, sobrang naging good state ako nung lumipat ako ng work, nung nakalipat ako ng bagong work, parang sobrang naging free ba tawag doon? But parang sobrang naging happy yung heart ko sa kung anong ginagawa ko. Parang mas masaya ako sa kung ano yung ginagawa ko ngayon, masaya ako sa trabaho ko, masaya ako sa ginagawa ko, masaya ako sa kung anong nagiging outcome ng buhay ko. And I get to experience things like this kasama man yung friends ko, kasama man yung family ko, or kung ako man sa sarili ko lang. Basta parang ang saya-saya ko lang ngayon. And sobrang dami kong big decisions this year to the point na I get to move out of my comfort zone, I get to move out of my childhood home, I get to live alone, maging independent, ako lang sa sarili ko, lahat, like everything, nag-move out ako for my own peace. Tapos, yun nga, nung nag-move out ako, lumipat ako ng bago kong work. During that time, parang downfall ko na siya. Parang nakapanghina ng loob. Kasi nga, umalis ako sa amin. Tapos, parang lumipat ako ng bagong work. Wala akong ganong savings. Kasi parang hindi ako nakapag-ipon enough nung nag-work dun sa my first work ko. So, parang naisip ko nun, sa totoo lang, ang pera ko lang nung nag-resign ako, I only have like 10,000 lang. 10,000 hanggang sa makaraos ako sa susunod kong sahod. Hanggang sa makapasok ako sa magiging trabaho ko. Yun lang, pinagkasya ko siya during those sobrang hirap. Parang, ang hirap. Ngayon na parang medyo nagiging okay na yung buhay ko,
I really want to give back to those people na nakatulong sa akin during those times. Sobrang thankful lang din ako na sobrang naging peaceful na yung buhay ko. I get to parang lilo sa social media, parang wala na akong masyadong nilalabas sa social media about my life. Tapos sobrang naging peaceful yung sarili ko, yung buhay ko because of that. Parang sa totoo nga na kapag hindi mo masyadong pinapakita kung ano yung buhay mo sa ibang tao, parang mag-result siya in a good result na parang magiging okay ka. I was at the verge of ending my life before half of this year. Pero ngayon, sobrang okay ako. As in, sobrang okay ako na umiiyak na lang ako out of nowhere kasi sobrang na-appreciate ko yung buhay na kung anong meron ako ngayon. Sobrang saya ko lang. As in, sobrang thankful ako sa kung anong meron ako ngayon. And hopefully, for the next year or next years, for 2025, hopefully ganun pa din. And sobrang nagpapasalamat lang talaga ako kay Lord. Kasi alam kong kahit na binitawan ko siya, alam kong andyan pa din siya at hinihintay niya akong bumalik sa kanya. Nandyan siya during my lowest and nandyan pa din siya. At nagpapasalamat ako sa kanya ngayon na masaya ako. Sobrang nagpapasalamat ako sa kanya for guiding me, for showing me yung mga signs na para sa akin. Sobrang thankful lang talaga ako. Sobrang na-appreciate ko yung buhay kung anong meron ako. Na before, I want to end my life. Pero ngayon, parang thinking about me na mawawala sa mundo. Naiiyak ako kasi parang ayaw kong iwan yung mga taong mahalaga sa akin. So, sobrang thankful lang talaga ako sa buhay na kung anong meron ako ngayon. And hopefully for 2025, for the next years, maging okay pa din, maging stable pa din and all. So, ayun lang, sobrang thankful lang talaga. Kaya lang talaga yung realizations ko, gusto kong i-vocalize yun. Kasi parang, hindi ko siya malabas. As in, parang, hindi ko alam kung paano ko siya sasabihin. And now na meron akong time to say those words, na ako lang mag-isa, sobrang masaya yung puso ko sa kung anong nangyayari sa akin ngayon. And I thank the Lord sa kung anong man nangyayari sa akin ngayon. Yun lang naman, guys. And, ayun, nakailang minutes na ako nag-chika, wala pa din yung fruity bowl. Kainis. So, yun lang. Mamaya ulit. Refreshing. I love it. As someone na mahilig sa peanut butter and banana, ewan ko, I used to do that before even as a kid. Yung banana, nalagyan ko siya ng peanut butter or naggawain ko dati, hahatiin ko yung banana na maniliit, tapos nalagyan ko siya ng asukal. Sobrang yummy, sobrang sarap talaga as in. And I like this. Sarap siya. It is actually worth 300 for a bowl. Not bad. Sarap siya. 어느 날 그대와 함께한 시간들 햇살 속에 반짝이는 그대의 미소 눈을 So, hindi na ako nakapag-vlog. I mean, nakapag-vlog ako earlier when I was at Seawoods. Pero, Sabong. And, natikman ko siya last time that we went here last June. And, totoo, masarap ang kanilang honey bagoong. So, I decided dito na lang ako mag-dinner. And then, tomorrow, ko alam ko saan ako magla-lunch eh. Pero, hanap na lang ako tomorrow. But for now, I'll be eating the honey bagoong of Sabong. Isa yun sa akin ni crave ko.
out again. Naligo lang ako actually. I'm going to Shogun. Let's go to Shogun. Good morning, guys. It's already 7:48. Actually, kanina pa ako gising. Mga before 7 a.m. Kasi may free breakfast. So, mahirap na. Kapag hindi ko naabutan yun. Siyempre, bayad ko yun. So, kailangan ko siyang i-avail. Mag-aayos na ako ulit. Kasi, kahit nakapag-breakfast na ako dito, I'm planning to have coffee at El Union, which is yun talaga yung plan na actually dapat kahapon pa yung El Union, pero ayun nga, hindi ko natuloy kasi little chango na lang ako kahapon. And yeah, mag-aayos na lang ako, nakaligo na din ako para before check out mapak ko na everything else, tapos ayun, good to go. I'll be getting my very horchata and sana may grilled cheese pa kasi the last time that we went here, hindi din ako nakakain ng grilled cheese. So hopefully meron ulit. Meron pa akong maamutan. Gusto ko siyang matikman. Siguro yun na yung last food ko dito. Or wala kasi akong maisip na kakainan eh. Or hahanap na lang ako for lunch before ako bumiyahe pa Manila. Yun lang. I am now going back to my hostel. It's officially time to pack. It's already 11 a.m. And I need to take a shower. And I need to pack my stuff. Charge my gadgets. Kasi it will be a long trip. I need to prepare everything. Sa totoo lang, I really enjoyed this trip. Rather than nung nagsambales ako. Kasi, nagkaroon kasi ng dilemma nung nagsambales ako na nasayang yung morning ko. To sobrang aga kong umalis kasi nga, hindi ko pa naman ganun na gamay yung Zambales. So, sobrang aga kong umalis. So, balik ako ng Manila by 4. Ayun. Dito, sulit siya kasi kabisado ko na yung loon yun. So, mag-aayos na lang ako ng gamit. Bye, LU! Let's see each other again next month. That sums up my LU trip. It's just 2 days and 1 night in LU, but it was definitely worth it. Like, everything was worth it. Kasi I get to try new things dito na hindi ko pa natatry before nung unang beses ko nagpunta dito at pangalawang beses na nagpunta dito. Like, yung mga new food na natikman ko, sobrang solid talaga. And, yeah, kahit anong mangyari, babalik ako ng LU. Pero for the meantime, gusto ko muna mag-try ng other places. Para naman, di ba? Nakakalibot-libot ka na ako. And, ayun. Maghihintay na lang ako ng bus. Kasi nakabook naman na ako ng bus ticket ko pa uwi. Before pa pumunta dito para hindi na ganun ka-hassle. Tapos, pipick upin na lang sa may 7-Eleven. So, ayun. Babalik ulit ako ng hostel kasi kukunin ko na yung gamit ko. Tapos, magkaabok na ako sa may 7-Eleven. And, biyahe na pa uwi.
Thank you guys for watching.